Muli tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Psalms chapter 37. Basahin po natin ang beginning verse 23 up to last verse 40. Psalms 37 verse 23 to 40. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 23, kayo po sa 24, sabay-sabay po tayo sa verse 40. Nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. 24, kayo po. I have been young, and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. 26, kayo po. Depart from evil and do good and dwell forevermore. 28. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. 30. The law of his God is in his heart, none of his steps shall slide. 32. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. 34. I have seen the wicked in great power and spreading himself like a green bay tree. 36. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Verse 38. But the salvations of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Verse 40, altogether ready be. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them, because they trust in Him. Tayo po lahat ay kumiti, tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit. Tunay na mapalad ang mga nagtitiwala sa iyo. Sapagkat Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na mawain at makabagin at mapagmahal. Salamat sa umagang ito na muli kami ay inyong pong tinipon dito sa inyong pong bahay-sambahan upang Ikaw ay aming purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Ama sa lahat ng kabutihan, katapatan na inyong pong ginawa sa amin, tunay na mga biyaya at blessings na inyong pong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa ay hindi na mabilang at hindi kayang pantayan, tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Salamat po Ama sa buhay, kalakasan, kalusugan na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. At lalo't higit sa lahat, salamat sa kaligtasan, katiyakan ng langit, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat po Ama sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo, na kami po ay inyong pong dinala dito sa inyong pong bahay-sambahan. Iniligtas mo kami upang kami po ay magkaroon ng isang pribilehyo, napakagandang pribilehyo na Ikaw ay aming mapaglingkuran. Nawa po Panginoon ang inyong banal na salita na mahahayag ngayong umaga, maging pagpapala, maging isang hamon sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa nakatatapos pong anniversary na inyong pong gawain. Salamat sa proteksyon, sa provision, at salamat po sa mga mensahe na aming pong napakinggan. Nawa, ito po'y tunay na aming pong baunin sa aming pong puso upang patuloy ka naming paglingkuran. At nawa hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Sus, matagpuan po kami na matapat na naglilingkod sa inyo, buong puso na naglilingkod sa inyo. Dalangin po namin na ang mga nanunungkulan sa bayang ito, sa bansang ito, dalangin po namin na sila po ay maligtas at tunay na Ikaw ay kanilang kilalanin sa kanila pong puso, sa kanila pong buhay. Tanggapin ka po nila
bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko po na sila po ay pangunahan mo sa kanila pong panunungkulan sa bayang ito. Magkaisa ang mga Pilipino at nawa po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. So ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat una sa lahat sa ating pong Diyos sa natapos po nating anniversary ito nakaraang linggo. At salamat sa inyo pong effort, salamat sa inyo pong pakikisa. Maaaring hindi man nakapag-contribute financially, pero ang inyong pong presensya ay isang napakalaking bagay lalo na sa akin po. Yung kayo po ay nakita na nandoon, hindi man nakapag-contribute financially, pero nakita kong ikaw ay nagbuhat ng upuan, nakita kita nagbuhat ng mga pagkain, nag-sharon. Hindi. So, isang malaking bagay po yun, isang napakalaking tulong po at encouragement. So, salamat po sa inyong buhay. At ngayong umaga po mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe this morning, God's been good. Hindi po yung, pwede na rin God is good all the time. Pero God's been good. At dito po natin yan kinuha sa talatang 26. Ang sabi po ng verse 26 sa Psalms 37, inyo pong tingnan ang inyo pong mga Bible. Sabi po dito, He is ever merciful. Tunay ng ating pong Diyos ay talagang walang hanggan ang kanyang awat habag sa ating merciful. At sabi po dito, and lendeth, nagpapahiram. Marami tayong hiniram. Maraming ipinahiram sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kaya talagang God's been good. Talagang tunay ng ating Diyos na pinaglilingkuran ang ating Panginoong Jesus ay napakabuti. And His seed is blessed. So tayo po ay tunay na pinagpala. So mga kapatid, mga minamahal, isa sa kabutihan ng Diyos sa atin, yung tayo po ay ligtas. Say amen kung ligtas. Amen. Ang hina. Say amen kung ligtas. Amen. So mga kapatid, God's been good. Tunay na talagang ang Diyos natin, ang ating Panginoong Jesus ay napakabuti. Hindi tayo karapat-dapat na maligtas sapagkat sabi nga po ng Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala at habang nandito tayo sa mundo ay hindi tayo perfect. At minsan tayo bilang tao ay nakakalimot sa mga kabutihan ng Diyos sa atin. Amen po ba? But still, kahit tayo ay hindi nagiging mabuti sa Diyos, ang Diyos ay nananatiling tapat at mabuti sa ating lahat. Amen po ba? God's been good all the time. Tunay na talagang sa lahat ng oras. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaaring tayo po'y dumanas ng mga problema. Though we have struggled in life, God's been good. Amen? Mabuti pa rin ang Panginoon kahit ikaw ay napakaraming problema sa buhay. Lahat tayo ay may mga problemang pinadaanan. Walang taong walang problema sa mundong ito. Amen? Dapat nating maunawaan tayong lahat na lahat ng tao sa mundong ito, hindi lang ikaw, hindi lang ako ang mayroong problema. Hindi lang ikaw ang nagkakaroon ng sakit. Hindi lang ikaw ang kinakapos sa pera. Hindi lang ikaw ang kulang sa tangkad. Diba? So lahat tayo ay mayroong mga problema na pinagdadaanan. But still, God's been good. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po dito sa verse 39, tinan niyo po yung pong Bible sa verse 39, but the salvations of the righteous is of the Lord. Ang ating kaligtasan ay sa Panginoon. He is their strength. Siya yung ating lakas. Amen? Bakit nagawa nating lampasan ng problema? Sapagkat ang Diyos si Kristo ang ating kalakasan. Amen. So He is the strength in the time of trouble. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa oras na mayroon po tayong problema sa buhay, still, God's been good. Amen? May mga tao, nagkaroon lang ng problema, talagang sinisisi na agad ang Diyos. At sinasabi ng ibang tao, walang Diyos.
Sinasabi ng ibang tao, malupit ang Diyos. Pero sinabi po ng Bible at sasabihin ko rin at lagi ko sasabihin kahit kanino, God's been good. He is ever merciful. So, ito po ang sabi, and blended and His seed is blessed. Tayo ay pinagpala. Amen? Sino sa atin na magtataas ng kamay na sasabing, Pastor, kaya ko pang bilangin ang aking mga biyaya? Wala, di ba? Hindi na natin kayang bilangin pa ang ating mga blessings. Yung mga pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya talagang God's been good. At ang mga biyayang ito, kaya pang tumbasan ng kayamanan sa mundo? Hindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dahil sa mga biyayang ito, kung bakit ninanais kong patuloy na maglingkod sa Diyos. Na kahit may mga problemang pinagdadaanan, ay nais ko pa rin maglingkod sa Diyos. Ayaw kong iwan ang kanyang gawain. God's been good. So mga kapatid, though we have struggle in life, God's been good. Though we have storms in life, God's been good. So tayo po ay dumanas ng maraming bagyo. Tandaan, tayo nandito sa Pilipinas. At kahit sa ibang bansa, dumadanas ng bagyo. Kung nakikita ninyo, di ba, New Jersey, hindi lang naman Pilipinas ang binabaha. At sa ibang bansa, nakakalungkot, wildfire. Pero dito, dumanas din tayo ng wildfire. At ang sabi po ng Bible, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke 17, verse 29. Though we have storms in life, tandaan, God's been good. Amen? Luke 17:29. Ano po sabi po ng Bible? Tingnan niyo po. Kaya, huwag natin sasabihin napakalupit ng Diyos. Huwag natin sasabihin kinalimutan na tayo ng Diyos. Huwag natin sasabihin na hindi mawain ng Diyos. Ang sabi po ng Bible sa Luke 17, verse 29, so sabi po dito, but the same day that Lot went out of Sodom, so si Lot ay nilisan ang Sodom, ang Gomorrah, and then it rained fire and brimstone. At pagkaalis po ni Sodom, ni Lot doon po sa Sodom, ay umulan ng anong apoy at asupre. Kaya mga kapatid, pasalamat pa tayo kung may bagyo. Diba? Ay, what if ang ulan ay apoy? Ay, sa Maynila nga, tuwa-tuwa pa eh, pinaha sila. Diba? Iba talaga ang Pinoy. Iba ang Pinoy. Pinoy kami. Diba? Tuwa-tuwa pa at nagkaroon ng libreng swimming pool. Free entrance. O, di ba? Kaya mga kapatid, ano sabi po dito, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven. Galing sa langit talaga. And destroyed them all. So tayo buhay pa ngayon. Humihinga pa tayo ngayon. May natutulugan pa tayo ngayon. God's been good. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay laging makinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong tumawag sa Diyos. Hindi kung kailan may problema, may pagsubok, ay saka lalapit, saka maalala ang Diyos. God's been good. Huwag natin talagang sasabihin hindi mabuti ang Diyos. Tayo ang hindi mabuti sa Diyos. Tayo ang nagkukulang sa Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, sa oras na mayroong bagyo, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa oras na mayroon tayong problema, sumamba pa rin tayo sa Diyos. Sa oras na mayroon tayong pagsubok, tayo ay sumunod pa rin sa Diyos. May mga tao, may pagsubok, may problema, may bagyo, ayaw nang sumunod sa Diyos. Kaya ano sabi dito sa Bible, sa Psalms 37 verse 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag mahihinggit sa gumagawa ng masama. Amen? Huwag mahihinggit doon sa mga asuot ay maiisik. Diba? Huwag mahihinggit doon sa may mga tato. Amen? Huwag mahihinggit doon sa mga Kristiyano na wala sa bahay-sambahan kapag araw ng linggo. Amen? Huwag mahihinggit doon sa mga Kristiyano na talagang nagpapalit-palit ng girlfriend, boyfriend. Huwag mahihinggit. And then sabi po ng verse 2, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. So mga kapatid, mga minamahal, though we have storms in life,
God's been good. Kaya mga kapatid, sana lagi natin encourage yung ating mga kapatiran, mahal sa buhay, na makasama tuwing araw ng linggo sa pagsamba. Kasi nakakalimot sila eh. Lagi nila nakikita yung hirap ng buhay at hindi na nila nakikita yung kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa atin. Una sa lahat yung kaligtasang ibinigay sa atin, yung buhay na walang hanggan, at tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya salamat na ngayon yung magandang panahon, at salamat noong linggo, noong nakarang linggo, masama man ang panahon, nandyan kayo. Diba? Kaya sana lagi natin tandaan, sabihin natin sa ating sarili, umulan, umaraw, bumagyo man o hindi, sisimba ako, sasamba ako. Amen? Kaya mga kapatid, sana ito yung ating ganti sa kabutihan ng Diyos. Pangatlo, though we have sorrows in life, God's been good. Lahat tayo ay dumaranas ng kalungkutan, pero huwag natin ipakita. Diba? Minsan kasi kapag may problema, talaga nakakalungkot. Lalo na kapag nireject ka na, nandigaw ka, tapos nireject ka. Diba? Malungkot. Bali, naalala ko na naman yung sinabi ng tropa ko, yung pamangkin ko. Sabi ko sa kanya, ibalik mo na lang sa iba. Balik na nga, ibabalik pa. So mga kapatid, mga minamahal, though we have sorrows, huwag sasama loob natin. Huwag tayong sisimangot, huwag hahaba ang puso natin. Diba? Huwag natin itatambay ang ibang tao. Kasi lahat naman tayo ay may mga problema at may mga kalungkutan pinagdaraanan. Ang sabi nga po dito, tinan po natin sa verse 19 and 24 ng Psalms 37. 19. They shall not be ashamed in the evil time, and the days of famine, they shall be satisfied. So mga kapatid, talaga nakakalungkot kapag kumakalam ang sikmura. Diba? Pero sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon pa rin ng kagalakan, makokontento pa rin tayo kung dumaranas man tayo ng tagutom. Amen? Nagutom ba kayo? Amen. Hindi, di ba? Ang pansin ko po sa mga baptist ay talagang lumalaki. Di ba? Sapagkat ang vision ng baptist ay kumain. Wala tayong alak, wala tayong sigarilyo, wala tayong sugal. Kaya salamat, purihin ng Panginoon sa buhay po ni Ate Helen, di ba? Ang patotoo ni Ate Helen, nakakaipon na siya ng barya ngayon. Sa susunod, hindi lang barya, Ate Helen. Magpatuloy ka lang, makakaipon ka na ng maraming pera, hindi na barya. Amen? So, mga kapatid, mga minamahal, though we have sorrows in life, God's been good. At tunay na kung magutom man tayo, still, mabuti pa rin ang Panginoon. Bakit? Na-hospital pa tayo. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, simula nung ako'y nagbalik loob sa Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako binigyan ng karamdaman, sakit sa puso meron. Diba? Talaga simula 2014, hindi po ako na-hospital. Yun po ang biyaya ng Panginoon. Maaaring mayroong mga kalungkutan sapagkat nagsosolo. Pero biyaya kahit solo dahil yun yung advantage. Kasi kaya solo, walang mag-aalaga. Anong Brother Luis? Walang maglalagay ng langis sa likod, walang hihilot. So kaya hindi ako binibigyan ng karamdaman. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, God's been good. Though we have sorrows in life, mabuti pa rin ang Diyos. At sabi nga po dito sa verse 3 and 16, tinan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 37 verse 3. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So God's been good, mga kapatid, mga minamahal, sapagkat we have countless blessings. Marami na tayong biyaya, pagpapala na hindi natin kayang bilangin. Amen? Kaya itong ating ginagawang ito na ating pagsampa, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa mga utos ng Diyos, kulang pa ito. So, hindi na natin kayang bilangin pa mga biyaya ng Diyos. 16, ano sabi po dito? Sabi po ng Bible sa verse 16, a little that a righteous man
Maaaring tayo po ay kulang sa material na bagay. Amen? Amen po ba? Wala tayong magandang sasakyan, pero purihin ang Panginoon. Ito sinasabi ko sa inyong lahat. Malaki ang puso ng isang kapatid natin sa Panginoon. At sabi ko nga, ina-expect ko na siya ay magbibigay ngayon sa anniversary. Kasi talagang tuwing anniversary, ang pinakamababang ibinibigay niya ng isang taong ito ay 10K. At ang pinakamataas ay sabihin na natin 15K. Pero dito sa pagpapaayos nito, halos siya yung ginamit ng Panginoon. Ito po ay ang inabot ng 150 sa pagpapaayos nito. Malaki ang kanyang puso sa gawain. At ngayon po mga kapatid, mga minamahal, hindi ba siya nagbigay ngayong anniversary? Ang sinabi niya sa akin, 4 meals. Amen. Kaya hintayin niyo po, malapit na ang 4 wheels natin. So bakit tayo napapunta doon? So balikan natin. Sabi po dito, a little that a righteous man. Maaaring tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay walang kayamanan, wala tayong magandang bahay, wala tayong magandang sasakyan, wala tayong branded na damit, wala tayong mamahaling sapatos, ay ganun pa man ang sabi po ng Bible, is better than the riches of many wicked. Ano man yung blessings mo sa buhay, ano man yung tinanggap mo sa buhay, sinabi ng Bible, higit pa ito doon sa kayamanan ng mga masasamang tao. Mayaman nga sila, pero saan galing ang kanilang kayamanan? Sila nga'y nakakarating ng iba't ibang bansa, pero saan galing ang kanilang pinamamasahe doon sa plane ticket nila? Sila nga'y kumakain ng sagana, kumakain ng masarap, pero saan galing ang pinambili nila ng kanilang pagkain? Sila nga'y mayroong magandang bahay, mayroon silang mansyon, pero saan galing ang kanilang kayamanan ito? Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Bible, better than the riches of many wicked. Kaya kung wala ka mang magandang bahay, kung ikaw man ay sa public school nag-aaral, it is better than the riches of many wicked. Kaya mga kapatid, huwag kayong mainggit. Alisin ang inggit sa puso. So, maaring ang inyong bahay ay mga tagpi-tagpi, pero salamat tayo ay ligtas. Tayo ay palangit. Sabi ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So, anong pakinabang ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo at ang kapalit na may kaluluwang mapapahamak sa impyerno? Kaya mga kapatid, napakaganda ng salita ng Diyos. Kaya talagang it is better than the riches of many wicked. Kaya we have countless blessings. And then verse 33, God is good, or God's been good sapagkat we have, sabi po dito sa verse 33, the Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. We have Christ beside us. Mayroon po tayong Kristo na lagi nating kasama. Mayroon tayong Kristo na lagi nating katabi. Hindi man natin siya nakikita, pero lagi natin siya kasama. Ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, sabi ng Panginoon Jesus, in my name, there am I in the midst of them. There am I in the midst of them. So lagi natin kasama ang ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's been good in times of sorrows, in times of storms, in times of struggle na mayroon po tayo sapagkat mayroon tayong Diyos, si Kristo. At ang sabi nga po sa Hebrews chapter 13, verse 5, Hebrews 13 verse 5, buksan na niyo pong Bible, let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya mga kapatid, alalahanin ng Panginoon. We have Christ beside us. And then next, God's been good. Why? Bakit ba napakabuti ng Diyos? Talagang kung isa-isahin natin, hindi natin mabibilang na. We have church building. Salamat, meron po tayong church building na pinagtitipunan ngayon. Amen? Yung iba, ilang taon bago nagkaroon ng church building. Yung iba hanggang ngayon nandun sa garahe. Yung iba hanggang ngayon
Doon nga po sa Tondo, nakikita ko yung post ni Pastor Manny Romero. Tuloy pa rin ang worship kahit bahana. Binahaba tayo dito. Hindi naman, di ba? Maring mayroon ditong falls tumutulog. Di ba? Pero hindi lumulubugan yung mga paadiyan. Kaya God's been good. Meron po tayong church building where we listen to the Word of God. Na dito ay napapakinggan natin ay salita ng Diyos. Amen? Maring ako'y nakakapagkwento ng tungkol sa buhay ko, pero nais ko lamang makita ninyo kung paano binago ng Diyos ni Kristo ang aking buhay. At ang buhay ninyo ay babaguhin din ni Kristo. Kung binago ang buhay ko, ang inyong buhay ay babaguhin din ng Panginoon. Buhay ni Brother Jason o dating lasenggo, di ba? Pero ngayon, nasaan kapag araw ng linggo? So nandito sa bahay-sambahan. Taas nga ang kamay o say amen ang mga binagong buhay. So mga kapatid, we have church building where we listen to the Word of God, where we serve the Lord our God. Meron tayong church building na ito kung saan tayo ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo. Kaya, God's been good. O, tingnan nyo. Meron tayong bisita from Tambo. Nandito. Kasi naghahanap ng bahay-sambahan. Naghahanap ng bahay-sambahan kung saan makakapakinig ng salita ng Diyos. Naghahanap ng bahay-sambahan kung saan makakapaglingkod sa Diyos. Amen? Kaya, pagpasalamat natin, meron tayong church building. Kaya ito po yung talagang blessing sa atin. And then next, we have church building where we serve the Lord our God, where we exercise our faith. Kung saan dito ay pinatitibay ang ating pananampalataya. Kaya sana ipag-pray na tumibay ang pananampalataya. Sana ipag-pray na lumaki ang pananampalataya. Amen? Sabi ng Bible sa Luke 17 verse 5, and the apostle said, Lord, increase our faith. Dapat ang ating pinagpipray, dagdagan, palakihin ang ating pananampalataya, palakihin yung ating puso sa gawain, hindi yung ulo. Amen? Dapat lumalaki ang pananampalataya, ang pag-ibig ang lumalaki, hindi ulo. So, ang ibang Kristyano, lumaki ang ulo. Diba? Ayaw magpagamit sa Diyos. Ay, mas magaling naman ako kaysa kay Brother Edwin. Diba? Ay, bakit si Brother Edwin ang nandoon? Ay, ayoko na. Siya na lang. So, mga kapatid, mga minamahal, we have church building where we exercise our faith, where we grow spiritually. Kaya sana magkaroon tayo ng desire na tayo lumago spiritual. Kanina, may napansin ba kayo kanina? Kulang po tayo ngayon sa mga Sunday school teacher. Gusto ko sana talagang i-minimize yung ating groupings. Diba? Let's say for example, sa isang grupo ay 5 person lang. Diba? So kulang po tayo sa mga magtuturo. Kaya dapat lumalago tayo spiritual. Amen. Sana pahalagahan po natin ang ating Sunday school. Si Brother Luis nag-aaral po yan sa gabi, naghahanda ng ituturo sa Sunday school. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, on time tayo or ahead of time. Salamat po sa mga maaga dito kanina, ya sina Ate Helen, lumagin na maaga. Tapos, nanundo pa yung kanyang anak, sinundo yung kanyang bisita, si Baby Rose. O, sana tayo pinagdadala ng bisita, amen? O, maagang sinundo at siya din naman ay nanundo. Sinundo si Baby Rose. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's been good. We have church building where we listen to the Word of God, where we serve to the Lord our God, where we exercise our faith, where we grow spiritually, where we fed by His Word. Kung saan tayo po ay napapakain ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito po ay inihalintulad sa pagkain.
So dito ay tayo po ay pinapakain ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mahilig ka sa milk tea, diba? Sana mahilig ka rin sa salita ng Diyos. Kung mahilig ka sa kaldereta, mahilig ka sa adobo, mahilig ka sa leche flan, mahilig ka sa salad, diba? Dapat mahilig ka rin sa salita ng Diyos. Amen? So sapagkat ito'y pagkain ng ating kaluluwa, ito'y pagkain ng ating espiritu. Amen? Kaya, thanks God, we have church building where we fed by His Word, where the truth was preached, na kung saan dito ay pinapangaral ang katotohanan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo doon sa mga church o sa mga denomination o doon sa mga religious group. Napakaraming religious group, pero mix ang kanilang turo. Half truth and half lie. So maganda ba yun? Half truth, half lie. So hanapin natin yung talagang nagtuturo ng buong katotohanan. Kaya salamat. Ako'y nagpapasalamat. Dinala talaga ako ng Diyos, ng Holy Spirit, na doon ang guidance ng Holy Spirit nung ako'y naghahanap ng Christian church. Nakita ng Diyos, alam ng Diyos, naghahanap ako ng Christian church. So nandoon ang pangungusap ng Holy Spirit. Sinabi sa akin, puntahan mo ang iyong kumparing Marvin. Yun po sinabi sa akin. At salamat, napunta po ako dito sa Baptist Church. So, God's been good. Why? We have church where we belong. Meron tayong grupo kung saan tayo kabilang. Kayo po ay tinatanggap ko dito. Bukod sa mga nabaptize po dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church, lahat ng mga naririnig talagang tinatanggap ko po kayo na kayo po ay member. Tayo po ay body of Christ. Tayo yung talagang tunay na body of Christ sapagkat one faith, one Lord, one baptism. Yun po ang tunay na body of Christ. Hindi natin pwedeng isama dito ang ibang denomination. Yung mga Iglesia ni Batman, yung mga Seventh-day Mitsubishi, di ba? Seventh-day Adventure ba yun? Hindi natin pwedeng isama dito. Kung isasama natin yun dito, hindi yan body of Christ. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we have church where we belong. Kaya God's been good. Then, tingnan po natin, ang sabi pa po dito sa verse 26, ano po sabi ng verse 26? He is ever merciful. Kaya talagang, ang Diyos po natin ay mabuti. Maawain, sabi po dyan. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, ang dami nating pagkukulang. Amen po ba? Ang dami nating pagkukulang, ang dami nating pagkakamali sa Diyos, pero kinaawaan tayo ng Diyos. Ano po ang sabi ng Lamentations? Chapter 3. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Lamentations chapter 3. Verse 21. Tingnan nga natin. Beginning verse 21. Sabi po dito, This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord mercies. So ito po sinasabi dito, ito'y dahil sa awa ng Diyos, ito'y dahil sa habag ng Diyos, that we are not consumed. Bakit buhay pa tayo ngayon? Bakit meron tayo natutulugan? Bakit meron tayo nakakain? Bakit tayo nakakapag-aral pa? Bakit tayo humihinga pa? It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Yung awat habag ng Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa atin. Pero tayo, ang dami nating pagkukulang sa Diyos. Minsan, yung ating pagkakamali, ginajustify pa natin. That is wrong. Yung sasabihin natin, bakit si ganito? To justify our mistake, sasabihin natin, si kapatid nga, ganun din eh. Diba? So kung mali, mali talaga. Huwag na natin titingnan pa yung buhay ng may buhay. So mga kapatid, mga minamahal, He is ever merciful. At ang sabi po ng Titus chapter 3 verse 5, tinan po natin, tunay na ang ating Diyos ay mawain. Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness, na ito yung biyaya, ito yung awa ng Diyos sa atin, ito yung habag ng Diyos sa atin, na hindi dahil sa ating mga gawa,
Hindi dahil sa ating gawa ng katuwiran which we have done, but according to His mercy, He saved us. Dahil sa kanyang awa ay tayo ay iniligtas. Tayo ay paimpyerno, pero dahil sa kanyang awa, tayo ay iniligtas. Dahil sa kanyang awa, tayo ngayon ay palangit. Amen? Kaya He is ever merciful, na hanggang ngayon, ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Amen? Say amen na mga ligtas. Kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, nais ng Diyos na ang iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, ang iyong kaklase, ang iyong kaibigan, ang iyong katrabaho, nais ng Diyos sila ay maligtas. He is ever merciful. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya salamat hindi sa ating gawa. Kasi kung sa gawa, para maligtas, para sa langit mapunta, walang maliligtas. Sapagkat we are not perfect. Walang perfect dito. Kahit tayo ngayon mga anak na ng Diyos, hindi pa rin tayo perfect. Amen? Tayo nagkakasala kasi mag-isip ng masama, kasalanan na. Magsalita ng masama laban sa ating kapwa ay kasalanan yan. Amen? Kaya nandun yung utos sa atin na huwag tayong magsasalita ng masama laban sa ibang tao. Yun po ay binanggit sa James. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 4, verse 11. Tingnan nga natin, James chapter 4. Sumagi lang po kasi yan sa aking isipan. Kasi nais lamang ng Diyos, ma-realize natin na talagang tayo po ay maraming pagkukulang. Marami tayong pagkakamali. Tayo ay hindi perfect. So kasi, meron po akong Bible study, nabanggit ko sa Bible study namin, na yung pagsasalita ng masama, hindi lang yung mga PI, di ba? Mga PI, yan, pagsasalita ng masama yan, ng mga GA, BO. So, masama po yan. At yung talagang sabihin natin paninirang puri, di ba? So natawa siya. At parang bagang nakikita ko sa kanyang mga mata, saan po pastor yun sa Bible? Gusto niya itanong sa akin, sige nga pastor, saan sa Bible yun? So pinakita ko po yan. Sabi niya? Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Kaya mga kapatid, mga minamahal, He is ever merciful. Ang Diyos po natin ay talagang mawain. Marami tayong pagkukulang, but still, He saved us. At kung babalikan po natin Psalms 37, verse 39 and 40, sinabi po ng salita ng Diyos sa Psalms 37, verse 39 and 40, sabi po dito, salamat Brother Edwin, pinapagamit mo yung tablet na yan, sa gawa ng Panginoon. Yan po ay 20,000. So, kung masira man, sabi niya sa lolo mo ng Brother Edwin, God will provide. Papalitan ko ng Panginoon kung ito man ay masira dito. Tama ba? Diba? So mga kapatid, sabi po ng 39:40, but the salvation of the righteous is of the Lord. So tanging si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi gawa, hindi reliyon, hindi baptism. Okay? Sa mga nagpabaptize at sa mga magpapabaptize, tandaan, ang baptism ay hindi po nakakapagligtas. Amen? Ang baptism ay hindi po nakakapaghugas ng kasalanan. Ang baptism ay hindi para maging anak ng Diyos. So si Kristo ang ating Panginoon tagapagligtas, and then He is their strength in the time of trouble, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked. Tayo po ay iniingatan, inililigtas ng Diyos, ng Panginoong Hesus, laban sa mga masasama. Alam nyo, hindi natin alam yung mga kausap minsan natin. Hindi natin nababasa yung kanilang isipan, di ba? Pero minsan meron na pala silang iniisip na masama laban sa atin. Pero still, ang Panginoon, inililigtas tayo. Marami tayong nakakausap araw-araw. Amen? Hindi natin kilala kung sino. Hindi natin alam ang kanilang iniisip. But still, God's been good.
So tayo po ay ginawaan at tayo iniligtas po niya. So He saved us, He secured us. Verse 18 and 28, tinan po natin ang Bible. Verse 18, the Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. Verse 28, for the Lord loveth judgment, and forsaketh not His saints. So hindi tayo kailanman iniwan, pinabayaan. They are preserved forever. Tayo ay iningatan, magpakailan pa man. Kaya simula noon, at ngayon, at bukas, talagang once saved, always saved. Hindi nawawala ang kaligtasan. So, hindi man tayo perfect, still, ligtas pa rin po tayo. He secured us. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag magsawang sumamba. Huwag magsawang maglingkod sa Diyos. Huwag magsawang umawit sa choir. Amen? Napansin nyo ba mga choir member ng Lemery? Choir member ng Agoncillo? Napansin nyo? Senior citizen na. Yung iba yata, mga more than 20 years na member ng choir. Hindi iniwan ng choir. Amen? Kaya kahit parang man ang boses ko, minsan wala talaga sa tono. Di ba? Nandito pa rin ako sa choir. Kasi, prayer ko, talagang nice ko po sa inyo. Dagdagan natin yung ating mga ginagawa para sa Panginoon. Dagdagan natin, huwag nating bawasan. Amen? Kasi, mabuti ang Diyos eh. Hindi siya nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, He secured us. And then verse 25, ano po sabi ng verse 25? I have been young. Dati bata pa ako, makulit. Ngayon, 4 na mata, talagang matanda na. It is a sign. Amen? And now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So mga kapatid, mga minamahal, God's been good. He supply our needs. Ibinibigay ng Diyos ang ating mga kailangan. Titingnan mo naman ako, Pastor, lahat na kailangan, bakit wala ka pang asawa? Baka hindi pa need. Diba? Baka hindi pa need. So kaya isang advantage po ng binata, maraming napupuntahan. Diba? Maraming napupuntahan Bible study, yun po yung isang advantage. At sa pang-advantage nga po, ay wala akong mamadaliin. Bilis, late na tayo. Diba? So, may disadvantage din naman. Okay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, God's been good. He is ever merciful. So, He saved us, He secured us, He supplied our needs. And then verse 26, asabi pa rin po dito, bakit mabuti ang Diyos? Sapagkat, asabi po dito, He lended. Lahat na mayroon tayo, pahiram ng Diyos. Ito sa lamang ito, pahiram ng Diyos. Itong microphone ito, pahiram ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, yung buhay natin, pahiram ito ng Diyos. Yung lakas natin, pahiram ng Diyos. Pati nga po, Kaya nga nababawasan na di ba? Kasi pahiram po yan ng Diyos. Yan ang katotohanan ng Brother Ed. Lahat na meron tayo, pahiram po ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ang mga pahiram na ito ng Diyos sa atin, yung boses natin, pahiram ng Diyos, ipagamit natin sa Diyos. Ipagamit natin for the glory of the Lord. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kung meron kang boses, ipagamit mo yan sa Diyos. Kung meron kang talent sa pagtuturo, ipagamit mo yan sa Diyos. Yung ating mga tinatanggap na pera, yan po ay pahiram din sa atin ng Diyos. Kaya kung tayo po ay pinagpapala financially, tayo po ay magkaloob ng ating tithes and offering. Kailan kaya ito mabubuno, ano? Diba? So, pinagpapala tayo. Utos po yun sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang, diba? Pinagkulang pa tayo. So, magbalik po tayo ng ating tithes and offering sa Panginoon.
He lended. Pahiram lamang yan sa atin. Amen? Kaya, yun ang pagkatiwalaan sa kakaunti, pagkakatiwalaan din tayo sa malaki. Amen? Kung tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa 100 pesos at tayo talagang naging tapat na kapag tumatanggap tayo ng 100 pesos, ibinabalik natin yung ating tithes, yung ating kapo. Sa susunod, pagkakatiwalaan tayo ng 1,000. Sa susunod, pagkakatiwalaan tayo ng 2,000, 100,000, 500,000. Kaya yung kapatid natin, hindi ko binabanggit yung pangalan. Ano naging kapatid? Di ba? Dahil malaki ang kanyang puso na pagkatiwalaan sa kakaunti, so siya ngayon ay mayroong business. At talagang pinagkatiwalaan siya ng Diyos sa napakalaking kayamanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's been good. He lended our life, our loved ones. Talagang ito po, yung mga mahal nyo sa buhay, pahirap din yan ng Diyos sa inyo. Amen? Kaya yung mga mahal niyo sa buhay, ang inyong kapatid, ang inyong magulang, diba? Ang inyong kapartner, ang inyong asawa, pahiram yan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, pakamahalin na sila. Amen? Pakamahalin na sila. Hindi kung kailan nawala, namatay, iyak-iyak. Diba? Habang buhay pa, mahalin na natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung ang inyong mga magulang ay kapag nagbe-birthday, sana marigaluhan ninyo yung magulang kapag nag-birthday. Amen? Naalala ang birthday ng boyfriend, naalala ang birthday ng girlfriend, may regalo si boyfriend, may regalo si girlfriend, ang magulang ay wala. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, God's been good. Pahiram ang buhay na ito, pahiram ang mahal sa buhay, lahat ng mayroon tayo ay pahiram ng Diyos. Kaya ang buhay nito, nasabi nga po sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Ang maglingkod kay Kristo, ang sumamba sa Diyos linggo-linggo, ito po ay pakinabang. Hindi ito kalugihan. Lugi ang mga tumatalikod sa Diyos. Lugi, talo ang mga taong hindi nagpapagamit sa Diyos. Then, next mga kapatid, mga minamahal, siguro po itatapusin ko na ito dito. Verse 26 pa rin, sabi po dito, He is ever merciful and lended, and His seed is blessed. So, He blessed us. Say amen na mga pinagpala. Amen. Sa pa nga, para mahina? Amen. O, binila talaga ako at merciful. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, bawat umaga, ito po yung pagpapala na. Balikan nga natin yung Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. Sabi po ng Lamentations chapter 3, verse 22 and 23, 22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is Thy faithfulness." Kaya mga kapatid, bawat pagising natin sa umaga, ito po'y pagpapala na. Kasi yung iba, pagising ng umaga, iba ang bahay. Yung iba, pagising ng umaga, wala na kanyang mahal sa buhay. Bakit? Katulad nung nadadaanan ko dyan sa Cuenca, gabi nung mangyari po yun, natutulog. Isang malaking truck ang bumangga sa kanilang bahay. At mayroon pong namatay. Kaya mga kapatid, yung ikaw ay nagising ngayong umaga, yan ay napakalaking pagpapala. God's been good. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaraming blessings, hindi natin mabilang. So it is a great blessings to be successful. Tayo po ibinigay sa atin ng Diyos ni Kristo ang magtagumpay sa buhay. But thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ.
Kung nagtagumpay ka sa buhay mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil marami kang kakilala, hindi dahil maraming tumulong sa iyo, it is because of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, He blessed us, God's been good. And then, sabi po dito sa verse 22, Psalms 7 verse 22, for such as be blessed of Him shall inherit the earth, and they that be accursed of Him shall be cut off. God's been good sapagkat tayo po ay He blessed us to be successor. Tayo po ay tagapagmana. Amen? Tayo po ay tagapagmana, pinaghanda tayo ng mansyon doon sa langit. Amen? So, yun po ang sinasabi po ng Bible. Sabi po dito, for such as be blessed of Him shall inherit the earth. Mamanahin natin ang mundo. At hindi ko ito basta mundo ang ating mamanahin. New heaven and new earth, where dwelleth righteousness. Na talagang hindi siya basta bagong mundo, kundi ito po'y bagong mundo na ang mga nakatira ay ang kanyang mga anak. Wala nang masasamang tao, wala nang manloloko, wala nang scammer, wala nang mga sugaron, wala nang mga lasenggo. Where dwelleth righteousness. So tayo po ang tagapagmana ng new heaven and new earth. New Jerusalem. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang dami nating pagkukulang but still hindi nagbago ang pangako ng Diyos. Marami tayong pagkukulang pero ito po ay tutuparin ng Diyos sa atin. Amen? God's been good. And then, God's been good. He blessed us to be saved. Tayo yung makasalanan pero tayo ay ililigtas pa rin niya. Ipinigay si Kristo na pako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, binayaran ang ating mga kasalanan, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. God's been good. Amen? Wala ka man ngayong bagong sasakyan, wala kang bagong damit, di ba? Wala kang mamahaling damit. God's been good sapagkat tayo ay mga ligtas. Naligtas tayo through faith, through Christ alone. Nakangiti na naman kayo dyan, ano? Huwag nyo na sabihin. Okay? At sa akin na naman yata babalik yan. So mga kapatid, mga minamahal sa pagtatapos, in conclusion, tapusin na po natin. At saksihan po natin ang baptism ng ating Helen. Wala po ng alis. At ang kanya pong anak na si Leo. Sa pagtatapos po, ang bilin sa atin, verse 27, God's been good. Mabuti ang Panginoon, depart from evil. Yan po yung napakaganda dito eh. Depart from evil. Depart from evil. Alam nyo, bakit? Bakit ba sinabi sa ating depart from evil? Verse 1, 2, and 9, sabi po ng verse 1, 2, and 9, fret not thyself because of evil doers. Huwag kayong matakot sa gumagawa ng masama. Neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag kayong maingit doon sa gumagawa ng masasama. For they shall soon be cut down. Kailanman hindi pinagpapala ang gumagawa ng masama. Hindi pinagpapala ang sumusuway sa utos ng Diyos. And then sabi pa nga po dito, and wither as the green herb. And then verse 9, sabi po ng verse 9 mga kapatid, sabi po dito, for evil doers shall be cut off. Talagang puputulin. Cut off eh. Hindi pagpapalain. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Kaya mga kapatid, mabuti ang Panginoon, depart from evil. God is good. Kung tayo po yung mga anak ng Diyos, dapat like Father, like Son. Amen? So mga kapatid, depart from evil. And then verse 27, do good. Gumawa ka ng mabuti. Marami ang mga mabuting ginagawa ng tao. Pero meron silang nakakalimutan. Kasi lagi nila sasabihin, Pastor, hindi naman ako nang-aaway. Pastor, ako naman yung nagbibigay ng ayuda. Diba? Pastor, ako naman po yung nagpapahiram. Pero meron silang mga bagay na nakakalimutan gawin.
So sabi po ng Bible, do good. Amen? So, ano ba yung mabuti sa Diyos? Sumamba tayo tuwing araw ng linggo. Maglingkod tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Makinig tayo ng salita ng Diyos na tayo ay dapat laging manalangin. Do good. Ipag-pray natin ang mga nanunungkulan sa bayang ito. Do good. Na tayo magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Na tayo ay huwag natin pabayaan ang ministry na ibinigay sa atin. We are one body. Ibig sabihin, meron po tayong kanya-kanyang function dito. Kung meron man dito ang tagapangaral, sabi nga ni Pastor Tandati, tinatamaan ng ilaw, nasisikatan ng ilaw. Diba? O yung ilaw, tinatamaan. Diba? So, sabi ko nga, lahat meron tayong pwedeng gawin dito. Hindi natin pwede sabihin, wala akong gagawin sa church, wala akong magagawa sa church. Lahat tayo ay meron pong kanya-kanyang bahagi. Kaya mga kapatid, kaya salamat, merong naglilinis ng upuan, may nagwawalis, mayroong choir conductor, mayroong Sunday school teacher, at salamat na mayroon talagang ginamit, kinilos para yung ating financial to sa anniversary ay mabawasan, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, meron po tayong function. Kaya do good. And then, ang pinakamaganda sa lahat, sharing the gospel. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Lagi namang ibinabahagi ito. Kada may preaching, ito po yung pinakamaganda. Bakit? Si Jesus Christ, bakit bumaba sa lupa? Upang magligtas. Upang iligtas tayo. So, hindi tayo tagapagligtas. Ang tungkulin natin ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang ating tungkulin. That is our duty. And then next, mga kapatid, mga minamahal, God's been good. Sabi po ng Bible, dito sa verse 27, dwell forevermore. Huwag natin pabayaan ang pagsamba. Amen? Psalms 27 verse 4. Ang sabi ng Psalms 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever, in the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in His temple. Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya mga kapatid, mga minamahal, minsan may mga Christian tinatamad sumamba. At tanong, tinamad ba ang Diyos na maging mabuti sa iyo? Tinamad ba ng Diyos na ito ibigyan ng libreng hangin? Tinamad ba ang Diyos na ito ibigyan ng buhay? Tinamad ba ang Diyos na walang ba ng gana ang Diyos na ikaw ay pakainin? Kaya mga kapatid, huwag tayong tatamarin sa ating pagsamba. Huwag tayong tatamarin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag tayong tatamarin mag-pray. Huwag tayong tatamarin magbigay ng ating tithes and offering. Amen? And then, last, ang sabi po ng verse 8, last na po. Verse 8, God's been good, sabi po dito, cease from anger and forsake what? Fret not thyself and anywise to do evil. So last mga kapatid, discontinue in anger. Huwag tayong magpatuloy sa galit. Iwasan na magalit. Amen? Kakasama sa puso paggalit. Diba? Nakaka-high blood. Diba? Alisin natin ang galit sa ating puso. Yung po, cease from anger. Yung mga Kristyano yata laging galit. Diba? Huwag ganun. God's been good. Mabuti ang Panginoon. God is good. All the time. To God be the glory. Tayo po tumayo. Tayo po yung pumiki, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong banal na salita. Tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan, matalas sa limang tabak na magkabila ay talim. Salamat na ngayong umaga ay nakita namin kung gaano ka kabuti, katapat at maawain sa amin. Salamat po aming Diyos na lagi ka nandyan. At
At dalangin ko po na ang inyo pong banal na salita ay patuloy na tumimor sa puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami na ito po ay aming pong patuloy na i-apply sa aming pong buhay, hindi napakinggan lamang, kundi aming pong i-apply. Sundin po namin sapagkat tunay na isang pagpapala ang sundin ng iyong mga utos. Hindi kalugihan ang sumunod sa iyong mga kalooban. Dalangin ko po, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong palakasin spiritually, patatagin ang pananampalataya, at pagpalain ang kanilang pong buhay, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pong trabaho, at pagkalooban mo po kami palagi ng knowledge at wisdom. Salamat na hindi mo kami pinabayaan kailan pa man. Pagpalain mo po ang baptism ngayong umaga, pagpalain mo po ang magpapabaptize si Ate Helen at ang kanyang pong anak na si Lea Joy. Umaasa at nananampalataya po, Ama, na patuloy mo po ditinggin ang aming mga panalangin. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.